Nangunguna sa pinakabagong senatorial survey ng Pulse Asia ang mga kasalukuyang nakaupong mga mambabatas sa bansa. Ngunit ayon sa isang political analyst, ang totoong laban ng mga tatakbo sa posisyon ay sa pagpasok pa ng campaign period sa Pebrero. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang mga kilalang pangalan sa mundo ng politika ang mga nangunguna sa Senatorial Preferences Survey ng Pulse Asia. Sa 1,800 respondents na tinanong kung sino ang kanilang iboboto kung isasagawa ngayon ang halalan, nanguna sina Senators Grace Poe, Cynthia Villar at Sani Angara, Pia Cayetano, Lito Lapid, Senators Nancy Binay, Coco Pimentel. Mula pang 8 hanggang 30 ay pumasok sina Serge Osmeña, Bong Revilla, Amy Marcos, Jinggoy Estrada, Ronald Bato de la Rosa, Mar Rojas, JV Ercito, Bam Aquino, Bongo, Francis Tolentino, Juan Ponce Enrile, Freddy Aguilar, Agnes Escudero, Nery Colmenares, Jiggy Manicad, Willie Ong, Harry Roque, Dong Mangudadatu at Lorenzo Erin Tañada. Nagpasalamat naman sina Senators Grace Poe, Angara at Aquino sa resulta ng survey. Ngunit ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, maaga pa para makita sa survey ang mga posibleng manalo sa darating na 2019 midterm elections. Ang tunay na laban anya ay posibleng makita sa darating na campaign period sa Pebrero. Nag-iisip niya yung tao kung sino ba yung botuhin niya. Nagbubukas na yung isip niya kung ano ba yung campaign na propaganda mo. Ano ba yung binibenta mo sa sarili mo. Halimbawa, kung merong senatorial debate, sa mga TV, meron naman lumitaw na gano'n. Malaking impact yun, Ayun ang isang proven na factor during the campaign. Makapagbago ng isip yan. Isinagawa ang survey matapos o sa kalagitnaan ng mga issue tulad ng paglalabas ng desisyon ng Sandigan Bayan na guilty sa graft si Ilocos Norte Representative Imelda Marcos, pagpapawalang sala kay dating Senador Bong Revilla Jr. sa plunder case na may kaugnayan sa pork barrel scam, ang pag-aproba ng Kongreso sa extension ng martial law at pag-aproba ni Pangulong Duterte sa rekomendasyon ng kanyang economic managers na ituloy ang pagtataas ng excise tax sa produktong petrolyo ngayong 2019. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City.